Welcome back sa ating mga balitang basketball. Malaking bagay itong ginawa ng Knicks sa kanilang pagkuha kay Malcolm Brogdon. Ito ho'y magbibigay pa ng mas maraming option sa kanilang guard na marami din pong experience at mayaman syempre sa ganyang area sa kanyang trabaho. Itong si Brogdon ay isang malalaro coming off the bench na maasahan sa playmaking, sa pag-distribute sa bola at sa pagtimo ng opensa. Siya rin po isang magaling na 3-point shooter. Pwede itong makagawa ng spacing mga idol para sa kanyang mga kasama, especially kung siya'y umiinit na. Nako, mahirap tong pigilan. Ang issue lamang dito kay Brogdon ay prone siya sa injury, pero so far okay naman ang kanyang katawan at pwede na siyang masubukan kaagad ng Knicks. Kung pag-uusapan naman yung rotation, meron siyang kahate sa Knicks. Itong si Miles McBride. Itong si McBride kasi ang first option. Bagong salta lang kasi itong si Malcolm Brogdon. Kaya kung pag-uusapan yung reserba, ay si McBride ang mayroong karapatan na maging pangalawang option kay Bronson. Pero ang pag-uusapan naman yung pagiging veterano at maraming experience, syempre si Brogdon ang mangunguna kay Bronson. Nakadepende na lang yan kay Coach Mike Brown kung sino ang kanyang gagamitin sa anumang okasyon. Patuloy na binibigyan ng hustisya ng Germany ang kanilang pagiging high ranking sa FIBA. Magaling sila, mainit sila, marami silang mga asset na pwedeng tumulong sa kanilang manalo. Kaya hindi po binibigo nitong Germany ang anumang mga analytics na mga analyst na sila ang paboritong manalo sapagkat sa tuwing merong mga laban ay sila ang umuuwing panalo, especially sa kanilang laban nga versus Finland, ang team na hindi rin po natin maitatanggi na mayroon talagang kakayahang i-upset sila. Pero ngayon na laban naman sa Turkey na siyang tumalo sa team ni Giannis na Greece, naku, ibang usapan to. Siguro sabihin na lang natin na mayroong 60% na chance na manalo itong Germany dahil malakas sila. Samantalang ang Turkey naman ay 40%, underdog sila, pero mayroong malaking tsansang pwedeng matalo itong Germany. Pwede po nilang depensahan itong si Dennis Schröder o si Franz Wagner, o maski man nga si Dennis Schröder ay kanilang mapigilan lang, ay malaking bagay na yan para kanilang mapilay ang opensa ng Germany. Gayunpaman, abangan na lang natin to kung sino ang mananalo. Para sa akin, Team Germany ako. Ikaw, ano ang team mo? I-comment lang yan. Sa ating huling balita naman, siguradong magtatagal pa itong si Luka Doncic sa Los Angeles. Bumili siya ng nasa $25 million na mansyon sa Manhattan Beach mga idol noong Agosto pa ito. Binili niya ang mansyon ng retiradong 5-time Grand Slam singles champion na si Maria Sharapova. Hindi basta-bastang halaga to, 25 million ang pinag-uusapan natin dito mga idol. Malaking bahay yan. Ibig sabihin yan ay magpapatuloy pa talaga siya long term at baka dito na nga siya magretiro sa Los Angeles Lakers. Ang mansyong ito ay mayroong 3-story, mayroong 5 bedrooms, 2-lane bowling alley at isang malapad na bukasan para sa swimming pool. Sentimo lamang ang 25 million para kay Luka Doncic mga idol. Pumirma siya ng nasa 165 million na contract extension sa Los Angeles Lakers at bilang kapalit ay pwede nga naman siyang pumirma ng nasa 400 mahigit na max extension sa kanila. Dapat na magbunyi ang mga fans ng Lakers sapagkat long term itong si Luka sa kanila at baka yun nga dito na siya magretiro.